magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Okay, at magandang hapon po mga kapatid, at madaling araw naman sa lugar ng ating kapatid na si kapatid na J-Ban. Ngayon po ay may topic na pag-uusapan na may pamagat na patutunayan ko ang 10 Commandments ay abolish na dahil sa meron ng ipinalit na spirit. Yan. At ang affirmative po dito ay si kapatid na J-Ban ng freelancer, at ang negative naman po dito ay si kapatid na Denmar Santiago ng SDA. At mga kapatid, pakilala ko lang muna kayong dalawa. Sige po, wait lang okay. Unahin na natin si Bro Denmar. Bro Denmar, pakilala muna po at sige po. Okay, isang magandang tanghali at magandang araw ng paghahanda para sa araw ng Sabat, mga kapatid at mga kaibigan na mga kaibayo sa pananampalataya. Ang iyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ang sumampay kapawid mga kaibigan ng Advent Biblical International Ministry. Naway magipagpapalo sa inyo at biyaya sa hapong ito. Ang lingkod ang siyang tatayong negatibo, tututol at wawasak sa argumento ng ating kaibigan at kaibayo sa pananampalataya, Brother J-Ban Losada. Yun lang po at God bless. Sige po, kapatid na J-Ban, kayo naman po, pakilala po kayo. So, ako po si yung lingkod na si J-Ban Losada, and ang patutunayan ko po dito ay ang na-abolish na ang 10 utos dahil meron ng espiritu. Okay, so yung ating goal po dito ay maunawaan natin yung pinakabuod ng mga salaysay ng Biblia na nakatago na kailangang maungkat at elaborate ng mga world religions. At dahil nakatutok po sila sa kanilang mga doktrina, kaya ito yung sa tingin natin ay babayaan. So, ito yung i-discuss natin ngayon. At ayan sige po,
Sige po, magsimula na po tayo. Siyempre, ang ating rules, babasahin muna natin bago tayo magsimula mga kapatid. Rule number 1, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 2, kung walang sagot sa categorical, next question ka agad. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan ang itatanong lamang ay ayon sa itindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stance, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit anong inilatag man o hindi inilatag. Number 5, ang debater na makatatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Mabawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 6, out of the topic are not accepted. Number 7, no side comment. And number 8, no untrue attitude. At number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Both debater, sumasang-ayon po ba kayo sa ating rules na binasa ng moderator? At syempre sa moderator, ako nga pala si Jeffrey Punayo, ang inyong live streamer, admin, and moderator sa Debaters Convention, mga kapatid. Sang-ayon po ba ang dalawang partido? Sang-ayon. Yes. Moderator? Sang-ayon. Okay, at pinipirmahan na natin ang lipstick. Joke lang. Commercial lang muna yun, mga kapatid. Okay, mga kapatid, ang oras na gagamitin natin ay 10:07:05. Okay ba sa inyo yan, mga kapatid? Yes. Kulang-kulang 2 oras yun eh. Isang mga 1 hour and 40. Ano yan eh, depende yan sa cross-examination kung magtatagal sa objection, tumatagal yung oras. Pero dun sa 10:07:05, yun po ay 10 minutes presentation both side and 7 minutes cross-examination both side sa first round. At sa second round naman po ay 10 minutes ulit na presentation both side. Ito yung nasa rules natin na dun sa second rebuttal stand, pwede na magtanong ng inilatag man o hindi inilatag. Then another cross-examination sa second round and 5 minutes conclusion. At mauuna po dito ang ating negative, mga kapatid. Sige po, affirmative. Para sa paksang patutunayan ko, ang 10 Commandments ay abolish na dahil meron ng ipinalit na spirit mula kay kapatid na Jayban Losada ng Freelancer. 10 minutes, time start now. Okay, magandang araw sa lahat ulit, ano? So ulit ang ating topic ay bakit abolish. Patutunayan ko na abolish na ang 10 utos dahil may ipinit ng spirit. So klaro yan na ang dahilan kung bakit abolish na ang 10 utos ay walang iba kundi dahil mayroon ng spirit. Okay? Yan ang papatunayan natin ngayon, no? Bali, hindi ko pinapatunayan na hindi na nag-exist, no? Or wala na ang 10 utos dito sa mundo na ginagalawan natin, or hindi na natin ito kailangang gawin, or hindi na natin ito kailangang gamitin as standard of living. Ang patutunayan ko ay abolish na ito dahil mayroon ng spirit. So, ano itong spirit na sinasabi ko? So, spirit as in real existence, no? As another form of created reality or existence, a realm, no? So kagaya ng tinatawag na universe natin na binubuo ng mga bagay na physical, no? Meron pang tinatawag na isa pang uri ng real na existence, no? At ito ay ang tinatawag na physical, spiritual realm, no? That's why hindi ako nag-propose na Holy Spirit, dahil hindi yon ang aking
pinupuntirya dito. Ang pinupuntirya ko ay ang tinatawag na espiritu as new creation o realm of existence. Right? So dahil may ginawa ang Diyos, alam ng lahat na may ginawa ang Diyos na mundo na pisikal, pero meron din ginawa ang Diyos na mundo na espiritual. So dalawang magkaibang mundo. Ito yung ipakikita ko sa inyo ngayon. As frame of reference, itong gusto kong establish sa inyo. No? There is two existing created reality, such as physical reality. Okay? Ano itong physical reality? Ito yung tinatawag na natural reality. Paano natin nakikita sa Biblia ito? Nasa 1 Corinthians chapter 15 verse 44. I'm just gonna read it to you. 1 Corinthians 15:44. So, babasahin ko sa inyo sa salin na NIV. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. And next na phrase, if there is a natural body, there is also a spiritual body. So, ayun, ang word na natural body dito ay kung titingnan natin siya sa kanyang Greek original na Greek translation, second kasi nagbabrowse ako habang nagde-debate. Alright. Is psychic. The word natural body is from the Greek word soma psychikon. No? Kung titingnan mo siya sa etymology dictionary, yung word na ito is second. Physical. Physical. Ito. A word na physical is from the Latin word from Greek na one second kasi hindi ko siya mahanap yung na ang Greek na tinatawag na phosis, no? And kung i-explore mo pa siya sa dito sa ating Greek lexicon, ang word na psychikon, it will give you a definition na tinatawag na physikos doon sa definition ng etymological definition ng word na physic, no? O physical. So ang turing dito sa binasa natin kanina na 1 Corinthians chapter 15 verse 44 is ang tinutukoy dito na natural body is yung physical body. Pero may isa pang tinutukoy na sa talata na kung mayroong physical body, mayroong spiritual body, no? Ang tawag ay isten soma physikon, no? In original Greek, and sa English ay tinatawag na physical. So ito yung physical na katawan natin. Makikita mo itong gumagalaw na to, no? Pero ang klaro, meron pang isang
reality, ang katawan mo, is meron pang spiritual. Okay? So, sinasabi sa 1 Corinthians 15 verse 9 that our hope is not only in this world. Na kung ang ating hope ay dito lang sa mundo na ito, so tayo ay parang maliit, no? So pinapakita sa atin na meron pa talagang isa pang creation. Okay? So ang sabi sa John chapter 3 verse 2 minutes. 6 verse 7, no? You must be born again. At huwag kayong magtaka na kailangan yung ipanganak na muli. So, kailangan nating ipanganak muli dahil merong tayong spiritual existence. So, kung wala itong spiritual existence, hindi tayo makakaroon ng kaligtasan o eternal life. So, bakit may physical na existence at may spiritual na existence? These two kinds of reality were also a complete different and opposite. So, dahil opposite sila, no? Ang physical body natin, ang physical existence natin is may kamatayan, no? May kahinaan, kaya nandun ang 10 utos. Okay? Kailangan ng 10 utos dahil dito may patayan, may mga magnanakaw, no? May nangangaliwa, may nangangabit, no? Pero doon sa spiritual reality, that one, it doesn't exist. Okay? When we get into the spiritual reality, itong mga wag kang papatay, wag kang magnakaw, hindi na nag-i-exist doon. So, when God created this kind of reality, itong mga kautusan na naman ng 10 utos ay abolished. Time na po. Okay. At dyan po nagtatapos ang unang latag po ni kapatid na J-Ban para sa topic na patutunayan ko ang 10 Commandments ay abolished na dahil meron ng ipinalit na spirit. At bago tayo tuluyang dumako sa ating cross-examination, batiin muna natin yung nag-comment ng ating kapatid na Grace Barrios. Sabi niya ay shout out to both warriors. Okay, magandang hapon sa iyo dyan, kapatid na Grace, dyan sa Baguio. Okay. Rodenmar, 7 minutes para sa unang pagtatanong. Time start now. Okay. Una kong tanong, Brother Jivan, nag-ano ka na ba? Nag-dinner ka na ba niyan? Dinner, hindi ako nagdi-dinner mo. Isang beses lang kumain sa araw. Next question. Okay. So, para hindi kita ma-misunderstood, ano ba talaga yung dahilan kung bakit naniniwala ka na abolish na ang 10 utos? Okay. Abolish na ang 10 utos para sa akin dahil noong tayo'y naniwala kay Jesus Christ, mayroong ginawa ang Diyos na realm of existence, which is naging na born again tayo doon. Yan ang aking paniniwala. Next question. Kumbaga nabuhay. Next question. Pagka ikaw ba na born again? Ikaw ba na born again? Ano ba ang ibig sabihin ng born again? Ito yung dahil ang pagkaunawa ng mga tao dati ng word na born again,
na tinuturo ni Jesus Christ, ang akala nila is ano lang ito, kumbaga psychological na babago ka lang, kumbaga from bad person to good. But no, dapat nating alalahanin na si Jesus Christ is a creator and he is God. He is a creator of the world. So hindi lang Next ang question. katangian ng tao ang binago niya, kundi pati ang tahanan ng tao binago niya. Okay. So, pag sinabi bang born again sa madaling salita, binago ang buhay ng isang dating makasalanan naging isang tagasunod ni Kristo. Tama ba yung definition na yun ng born again? Tama din yan, tama. But that's not the complete definition of the word born again in the biblical terms. Okay. Next question. So kapag ikaw ay born again na, at sabi mo kanina, hindi mo pinatutunayan na hindi na dapat sundin ang 10 utos. So sa mga tuwid, pagka ikaw ay born again na, dapat pa rin sumunod at gawing pamantayan sa daily living ang kautusan. Yes or no? Yes. Kasi nandito ka sa mundo, right? This is your physical body. 'Di ba? Pero sabi sa Bible, you will born again in spirit sa John chapter 3, right? You were born again in spirit. Kumbaga, na tao na naipanganak ka muli sa espiritu. Yung espiritu, wala na yung doon ng panganak ka sa espiritu, wala na yung 10 utos doon dahil yung katawan na yon, lahat ng bagay doon, walang corruption. Okay. Saan natin mababasa sa Bible kapag ka sinabing spirit ka na ay wala nang 10 utos? Okay. Nasa dito sa Revelation chapter 21 may sinasabi dito. Wait a minute. Revelation chapter 21 verse 7. Verse 8, from verse 8. Revelation chapter 21 verse 8. Sabi dito, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, and who practices magics, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second Next question. death. Okay, next question. Okay, so ito, yung mga makasalanan, itinapon sa dagat-dagatang apoy. Ang Brother Jivan, itong mga makasalanan na to, paano sila makatulan ng Diyos at masasabi ng Diyos na sila'y makasalanan kung wala na yung kautusan? Dito sa lupa. Sila ay hinatulan dahil sa mga buhay nila dito sa lupa. Right? The way sila na Pero sa sinapaligin kasi dito, sa 21 verse 4, He will wipe every tears from their eyes. There will be no more death. No more or mourning or crying or pain. Wala na yon. Or the old order of things has passed away. So, wala na. Right? Kahit yung kamatayan, wala na. Kaya abolish na sa panahon na yun. Next question. So, Sa lugar na yun. So itong Revelation 21, nasaan ba to? Sa lupa, sa langit? Sa langit na yan. Yung Revelation Okay. chapter 21. Uulitin ko ulit yung tanong. Paano hinatulan ng Diyos yung mga makasalanan mula dun sa langit kasi langit ang setting eh. Kasi nakasalanan, wala namin Sa Pamute pamamagitan lang po. ng Stop the clock muna tayo. Stop the clock. Yung mga papasok po mga kapatid, pamute lang po at papatay ng camera kasi nagtatatlo yung video sa live natin mga kapatid. Sige, 27 seconds. Answer please.
Okay, sa pamamagitan, ulitin ko yung sagot ko, sa pamamagitan po ng mga kautusan na binigay ni Kristo. Okay. Yung kautusan binigay ni Kristo, 10 utos ba yun? Yes or no? Well, nandun ang 10 utos. Okay. So, yun lang ang tanong ko, Bro Jeffrey. Okay, at wala na rin tayong oras mga kapatid. Sige. Okay, set natin 10 minutes para sa ating negative. Ang bait ni Bro Denmar ngayon, ano? mabait yung kausap eh, kaya mabait din eh. Mabait yung magtanong ngayon. ROG na yun. Sige po, at 10 minutes para sa paksang patutunayan ko ang 10 Commandments ay abolish na dahil meron ng ipinalit na spirit. At ang sunod na magpapahayag dito ay si Bro Denmar Santiago ng SDA para sa negative. 10 minutes, time start now. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, Advent Biblical International Ministry. Binabati natin yung mga nasa Rome. Yan, hindi ko kayo maisa-isa. Pero special itong aking babatiin, si Admiral Talawakan. Yan, ating general sa Okay. So, mga kapatid, ang pagtutol ng ating kaibigan at kaibayo sa pananampalataya na yung 10 utos daw ay abolish na sapagkat pinalitan na ng Spirit. So, once that we are in the Spirit, sabi niya, no? Because we are born again in the Spirit. Tama naman yun eh, wala tayong pagtutol doon. Once we are born again in the Spirit, no, ay sabi nga niya, kapag ikaw ay nasa Spirit, wala ka nang susunding utos. Mga kaibigan, ito po yan. Tama naman yun, once we are born again in the Spirit. However, the law is also a spirit. Okay, basahin po natin. Dito po sa Roma, sa talata po ng 7, ang versikulo po ay 14. Ganito po ang ating mababasa. 7:14 ng Roma. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual. So maliwanag ang sabi, ang kautusan ay sa spiritual. Kanina kasi binabanggit niya physical, spiritual. So ngayon, tinanong ko siya, kapag ikaw ba'y nag-born again, dapat bang sumunod ka sa utos? Aba, maliwanag ito. No, nasagot niya. Ang sabi niya, dapat daw sumunod sa utos. Okay. Tama naman yung sagot niya. So, doon pa lamang, mga kaibigan, hindi na po tumindig yung kanyang proposisyon. Bakit po kamo? Sabi ho ni Apostol Juan, dito po sa Kapitulo 2, versikulo 4 ng unang Juan, ganito po ang ating mababasa. No? Ang nagsasabi, nakilala ko siya, ngunit lumalabag sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So mga tuwid, pagka sinabi mo na ikaw ay nagbago, ikaw ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, susunod ka pa rin sa Espiritu na nasa spiritual. No? Kaya ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ano po ang sabi ng ating Panginoon Kristo? Kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, ikaw ba ay lalabag? Sabi po dito ng ating Panginoon Kristo sa Mateo, sa 19, talatang 16, ganito po ang ating mababasa. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Remember, bago ka pumunta sa langit, ito gagawin mo. Kung gusto niya, kasi lumapit siya sa ating Panginoon. Once na gusto mong magsisi at sumampalataya sa Panginoon, pagka ikaw sumampalataya sa Panginoon, ikaw ay magiging anak niya. John chapter 1 verse 12. Ang anak, susunod, kanino? Sa kanyang ama, sa Diyos. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo?
Ang sabi ng ating Panginoon, basahin natin, at sinabi niya sa kanya, bakit mo ko tinatanong tungkol sa mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit, kung ibig mo pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. O, sinabi niya sa kanya, alin sa mga yon? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag ka sasaksi ng bisik na sinungalingan, igalang mo ang iyong ama't ina, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Makikita natin, iniisa-isa ng ating Panginoong Hesukristo ang 10 utos. At mga kapatid, sa Biblia po, kapag sinabi natin Espiritu, kaya nga po hindi po kami naniniwala mga Adventist na ang kautusan ay abolish na. Sapagkat yung Espiritu Santo, mga kapatid, ang nagdadala sa atin patungo sa pagsunod ng kautusan. Dito po natin mababasa sa Ezekiel, Kapitulo 36, versikulo 27, ganito ang ating mababasa. Okay. Sabi po ay ganito, no? Talata 36, versikulo 37, ganito ang ating mababasa. 36, 27. Sabi ganito, basahin natin 27. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ayon sa aking kautusan at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga utos. No, sa pamamagitan ng Espiritu, nung once na ikaw ay ma-born again, nabautismuhan, at sumampalataya sa ating Panginoon, ang tao, mula sa pagiging laman, siya ay magiging espiritual. No? Kaya ang sabi na ating Panginoon, maliban na ang tao, ipanganak na mag-uli sa Espiritu. Kaya ngayong tao na nasa laman, na makasalanan, matatanggal kasi mapupunta ko sa espiritual. Kaya nga ano ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay pinatawad na, hindi na binibilang pa yung kasalanan. Bakit? Kasi nga, ikaw ay spiritual na, isa ng bagong nilalang ng Panginoon. Kaya paano, kapag ikaw ay nasa spiritual na, paano ka pa magiging makasalanan? Sabi dito, basahin natin. Okay? Basahin natin. Dito po sa mga talata sa Roma. 6, uno muna tayo. Ito, paborito kong talata ito. Sabi dito, ano ang ating sasabihin? Okay. Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana kapag ikaw daw ay naligtas na sa biyaya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na pinagkakaloob niya ng libre sa ating mga tao? Ikaw ba ay patuloy na magkakasala? Ang sabi dito, huwag nawang mangyari. No? Huwag nawang mangyari. Huwag na daw sanang mangyari. Ibig sabihin, tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, sumusunod na sa utos ng Diyos. Dahil unang 1:3-4, ang pagsunod sa kautusan. Ang hindi pagsunod sa kautusan ay kasalanan. At kapag ikaw ay sumampalataya na sa ating Panginoon, ikaw na ay naging anak, tinupok ka na bilang anak, kapag ikaw ba ay anak ng Diyos, ang tanong, nagkakasala pa ba? Basahin natin. Sa unang 1, 2 minutes. Ganito natin mababasa. Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos, sabi ng ating Panginoon, muli kang ipanganganak, no? Malibang ipanganak ka sa Espiritu, ang Diyos sa Espiritu. Unang 4:24, no? Ang Diyos ay Espiritu, no? Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na patuloy na nagkakasala. Hindi na napatuloy So pag nasa Espiritu ka na, hindi ka na nagkakasala sapagkat meron pang 10 utos kang sinusunod.
Yan ang maliwanag na sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Ngayon, ang 10 utos ba na itinatag ng ating Panginoon, yan ba ay mamamalagi magpakailanman? Okay. Dito po natin basahin. No? Dito po natin basahin sa 16. Okay. Ito po sa Deuteronomio 31, versikulo 16. Ganito ang ating mababasa. 16 ng Deuteronomio. Okay, sabi dito mga kapatid, sinabi ng Panginoon kay Moses, Deuteronomy 31, nasa na ba? Tama ba yung binabasa ko? Exodo. Yun pala. Okay. Kaya pala mali yung 31, 16. Okay. Pasensya at malabo mata eh. 31, 16. Ganito sabi. Ay, sayang. Lumabot. Time na mga kapatid. Okay. At yan po ang presentation ni kapatid na Denmar para sa paksang pinag-uusapan mga kapatid. At siya po ay tumitindig bilang negatibo mga kapatid. At bago tayo magpasimula doon sa ating sa ating cross-examination, basahin na muna natin ang mga nasa comment. Sabi dito ni Grace Barrios, yari sa akin yan si Bro Denmar Santiago. Darusin Alan. At ang sabi naman po niya ay ang Israel din sa panahon ni Moises ay nabautismuhan din sa espiritu, kaya doon pa lang ay may spiritual na. Paano napalitan ang unang tipanan ng spiritual kung may spiritual na noon, Bro Denmar? Yan ang kanyang tanong. Pero abangan natin yung tanong ni Bro J. Bandito. Mga kapatid, sige. 7 minutes, papatay lang po ng camera yung mga bagong pasok. Okay, 7 minutes para sa paksang patutunayan ko ang 10 commandments ay abolish na dahil meron nang ipinalit na spirit. Yan mga kapatid. 7 minutes, time start now. Affirmative. Okay. So, unang tanong ko sa iyo, Bro Denmar. Sinasabi mo kanina na yung mga verses na kinukuha mo kanina, paano nila nagawa yung mga pinag-uutos sa kanila ng Diyos? Dahil ba yun sa katawan nila? O dahil sinasabi doon sa mga talata na binabasa mo, dahil sila ay binigyan ng Diyos ng kanyang espiritu at naipanganak sa espiritu? Okay, ito po sagot. Paano po nila nasunod ang kautusan doon sa ating mga binasa? Ito lang po ang sagot. Filipos 3:14 at Galatia 2:20 sa pamamagitan ng tulong ni Kristo. Dahil pag wala ang ating Panginoong Kristo, John 15 verse 5, wala tayong magagawa. Next question please. Dahil ba yon sa ibinigay ng Diyos sa kanila ang kanyang espiritu? Okay. Yes or no? So, yes or no? Yes. Maliwanag, yes. Sa Ezekiel 36 verse 27, mababasa natin, inilagay ng Panginoon ang espiritu sa tao upang sundin ang kanyang mga utos. Next question. Okay, next ko na tanong. So, yung ang espiritu ba na yon? Ang espiritu ba na yon? Under ba yun ng 10 utos? Yes. Under yun ng 10 utos. Kapag sabi ng Panginoon, ilalagay niya ang kanyang utos sa isip ng tao at sa kanyang puso. So, maliwanag kasama. Okay, next question. So ang espiritu ng Diyos, inuutusan yon na sumunod sa 10 utos? Okay, yes. Bakit? Kasi tayong mga tao, kapag tayong mga tao ay binigyan na ng espiritu ng Diyos, may karapatan tayong tumanggi.
Subalit, kapag ka tayo may Espiritu na ng Diyos, hindi na tayo lalabag sa utos. Bakit tayo'y anak na ng Diyos at ang Next anak question, ng please. hindi na nagkakasala? So sa madaling salita, dahil ang paksa natin ay abolish na dahil meron ng espiritu. So ang espiritu ang nagiging tulay upang magawa nila yung 10 utos. Tama hindi? Tama, pero meron pang isang hindi lang sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat binasa din natin na sa pamamagitan nga ng tulong ni Kristo, masusunod natin ang 10 utos. No, may umatras nga sa akin sa debate, ano sabi ko? Patutunayan ko na kaya kong sundin perfectly ang 10 Next question, utos please. pamamagitan ni Kristo. Okay, so binasa mo kanina yung Romans chapter 7 na sinasabi doon na ang law ay spiritual. Yes. Right? So ang tinutukoy ba na ano doon ay na law ay ang ano yun, ang spiritual na law. Iyon ba yung law na 10 utos? Pakiulit? Yung spiritual na law, yun ba yung 10 utos? Yes! Sapagkat sabi nga ng Diyos, ilalagay ko sa kanilang mga puso at isipan ang aking mga utos. No? So hindi pa pwedeng mawawala kasi simula nung maging ang tao ay mag-espiritu nung siya'y binautismuhan, no? Katulad ng sabi na nag-comment, no? Yung mga taga... Next question, please. Okay. In connection doon sa chapter 7, kasi sa sunod na chapter nito, mababasa mo, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So may dalawang uri ng law dito. Law of spirit and law of sin of death. Saan dito ang law of spirit? Okay. Ang spiritual na law. Okay. Ang spiritual na law, no, ay nasa law of the spirit. Uulitin ko sapagkat nilagay sa tao, sa kanyang puso at isipan, ang 10 utos. Samantalang itong law of sin nasa Roma 7:23 na yan ay kautusan sa paglabag. Next question, please. Ay lumalabag at sa ilalim ng kapusan. Okay. Next. So ang kautusan sabi mo sa paglabag, ano yon? Hindi ba yon ang 10 utos? Pakiulit? Yung kautusan sa paglabag, hindi ba yun yung 10 utos? Ay hindi. Kapag ka ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, ibig sabihin, you are under the law. Ikaw ay nasa ilalim ng kautusan ng kasalanan. Maliwanag naman yan kautusan ng kasalanan. Na nasa bahagi ng Next aking question, please. Okay, next question. So, pag sinabing huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, hindi ba yun mga kautusan sa paglabag? Hindi kautusan sa paglabag yon. Kautusan yon sa pagsunod. May sabi kang wag. Pag sinabing wag, lalabagin mo ba o susundin? Siyempre susundin mo, wag eh. Ha? Oh. Next question. Okay, so pag sinabi pa lang huwag kang papatay, may tendency ba na ang taong sinasabihan niya ay pumatay o lumabag? Ay, hindi. Huwag ka eh. Pag sinabing wag kang papatay. Ano pa naman? Sabihan kita huwag ka papatay ka? Ay, baliktad ata. Alright. Good. Okay. Okay, so para pala sa'yo, yung kautusan Time na po. Okay. Time na tayo. Okay.
Okay, ito yata yung debating walang objection. Ang mabait ng ating mga debater ngayon eh. Walang objection. Okay, punta tayo sa second round mga kapatid. Basahin natin ang rule number 4 mga kapatid. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stance, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Kaya after po na mag-present ang ating affirmative para sa second round cross-examination, mamaya, pwede na pong magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Sige po, kapatid na J-Ban, para sa paksang patutunayan ko ang 10 Commandments ay abolish na dahil meron ng ipinalit na spirit. 10 minutes, time start now. Okay. I think, you know, maganda ang mga presentation ni brother kanina, no? Kasi na sanay siya sa kanilang mga doktrina. Pero I think medyo tumagaling siya ng konti doon sa huling tanong ko sa kanya na kung ang kung nasaan yung law of spirit doon. Kasi may binasya siya na ang 10 utos daw ay spiritual. So, pero napakita ko sa kanya yung susunod na verse is meron palang dalawa doon. Then may law of spirit at meron pang law of sin and death, which is yung binigay ang law of spirit para isave tayo doon sa law din yun law of sin and death. At sabi niya, hindi daw yun ang 10 utos. Okay, tingnan natin. Sa Deuteronomy chapter 4, nasa verse 13, ang buong chapter 4, ito ay tungkol sa 10 utos. Sa verse 13, sabi dito, He declared to you His covenant, the 10 commandments. So, itong chapter 4 is applied to the 10 commandments, which He commanded you to follow and then wrote them on the stone tablets. Malinaw, ito ay 10 utos. At tinanong ko siya kanina kung meron bang tendency ang mga tumanggap nito na lumabag, kasi dinideny niya na ito ay kautusan sa paglabag. Okay? Tingnan natin. Sa may pagdating sa verse, so klaro is about 10 commandments. Pagdating sa verse 25, sabi nito, winarningan sila ng Diyos ngayon. At sinabihan sila, after you have had children and godchildren and have lived in the land a long time, sabi niya dito, if you then become corrupt and make any kind of idol, doing evil in the eyes of the Lord your God and arousing His anger, I will call the heavens and the earth as witness against you. So, klaro, may kasamang ang utos na yon ay may kasamang palituntunin tungkol sa kanyang pag ito'y nilabag. So, that's why ito yung sinasabi doon na law of sin and death. Nasa Romans chapter na doon din kanina sa Romans chapter 7, doon sa Romans chapter 7 na binasa niya na dala ng kamatayan sa mga tao, right? So sa verse 13, chapter 7, verse 13, did that which good then become death to me? By no means. Nevertheless, in order that sin might be recognized as sin, it used what is good to bring about my death. So that through the commandment, sin might become utterly sinful. You see? So dahil doon sa commandment, binigay para maihayag, through sa pamamagitan ng
kumbaga magiging ano siya, magiging visible, no? Magiging witness against them. Kasi noon pa man nilalabag na ng mga tao ang mga kautusan, no? So kung babalikan natin doon ang nakalagay doon sa Deuteronomy, no, sa verse kung puntahan natin sa Deuteronomy chapter 31, Deuteronomy chapter 31. Yeah. Pasensya na kayo yan kasi naka-prepare ng ating mga slides at ano. So, sa verse 14, mula sa verse 14, babasahin ko sa inyo. The Lord said to Moses, "Now the day of your death is near. Call Joshua and present yourselves to the tent of meeting, where I will commission him." So Moses and Joshua came and presented themselves at the tent of meeting. Then the Lord appeared at in clouds to the entrance of the tent. The Lord said to Moses, "You are going to rest," no? And then in verse 19, verse 19, "Now wrote down this song and teach it to the Israelites. I have them sing it, so it may be a witness for me against them. Na when I have brought them into the land flowing milk and honey, the land I promised on oath to their ancestors, and then they eat their field grain, no? And then and tribe, they will turn to other gods and worship them, rejecting me in breaking my covenant." They actually break it, right? They actually break it, yung 10 Commandments. At ang matindi dito sa chapter 4, merong kasama sa covenant na sa covenant na to kung papaano sila ipabalik ng Diyos. At ito ang sinasabi, "But if there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your hearts and with all your soul. When you are in distress, all these things have happened to you. Then in later days, you will return to the Lord your God and obey him." So paano? Ibibigay sa kanila 10 utos? Susundin nila? Anong sabi? "For the Lord your God is the merciful God. He will not abandon or destroy you or forget the covenant with your ancestors, which he could confirm to them by oath." So marami palang covenant ang Diyos, hindi lang ang binigay sa kanila na covenant na 10 utos. No? So pag ito'y binrek nila, ang idadalhin sa kanila, idadalhin sila doon sa mga naunang covenant. So, ang Diyos napaka-creative. Right? So, hindi talaga ang Diyos na-stuck doon sa 10 utos. He has more plans ahead kung malabag nila ang 10 utos. Kaya, yung Espiritu ng Diyos ibinigay sa kanila. 2 minutes. Naging paraan upang maipanumbalik sila sa Diyos. Okay? Hindi na sa covenant na ginawa niya doon kay Moses, nakasama ang 10 utos. Right? So, nalinaw. I think doon, kaya hindi nila nagigits na kung ano ang espiritu na tinatawag. Right? Dahil dito sa espiritu nito, ay gumawa ang Diyos ng bagong lugar, bagong matirahan ng tao na ang mga kamatayan hindi nag-i-exist, wala nang magnanakaw, wala nang mga bagay na di na mention doon sa kahit pag-aasawa, wala na. So ano pa yung mga utos na 10 utos doon,
Right? Ito ang nangyari sa atin. So, Ephesians chapter 2, no? In verse 6, Ephesians chapter 2, verse 6. Sino ako dito? Ephesians 2, verse 6. No? For he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in the heavenly realms. No, because we are united with Christ Jesus. No, so nung tinanggap natin si Jesus Christ, pati ang mga Hudyo na yon na lumabag, no? The moment na tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, no? Na we're born again ka, saan ka nabuluyan? Doon sa realm na yon, sa heavenly realms, which is wala na yung mga kautusan doon, 10 utos. No? So, that's why, kung magkasala ka, hindi na magiging basihan para sa iyo ang 10 utos. Time na po, mga kapatid. Sige. Okay, rule number 4. Pwede na magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Rodenmar Santiago, para sa iyong pagtatanong, 7 minutes. Nandiyan na po ba kayo? Okay. Okay, sige. 7 minutes, time start now. Nung magtanong yung lalaking mayaman kay Kristo sa Mateo 19:17, kung papaano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang isinagot ba ni Kristo 10 utos? Yes or no? Hindi. Okay. Next question. Yung sinasabi dito ni Kristo na para ikaw ay pumasok sa buhay, sundin mo ang utos. At ang sabi ng lalaki, ali-aling mga utos. Ang sabi dito, huwag kang papatay. Yung huwag kang papatay, nasa 10 utos ba? Yes or no? Yan, nasa 10 utos yan. Pero, yes bro, yan, nasa 10 utos yan. Pero, hindi sapat yun. Nakikita mo dyan na sabi ni Jesus, ibenta mo pa yung ari-arian mo, wala sa 10 utos nun. Okay, next question. So, hindi sapat ang 10 utos. Okay, next question. Okay. Yung huwag kang mangangalunya, ito ba nasa 10 utos? Yes, nasa 10 utos yun. Pero wala nang mangangalunya doon sa pinaglagyan sa atin ng Diyos sa Ephesians chapter 2 verse 6. Yung huwag kang magnanakaw, nasa 10 utos? Yes bro, nasa 10 utos siya bro. Pero kung ang tao na yon tumanggap kay Kristo, he is now seated with Christ in the heavenly realms. Sa madaling salita, kapag kasinunod ng lalaki ito at tinupad niya itong mga utos na ito na binanggit ni Kristo, siya ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yes or no? Hindi. Dahil kailangan pa niya mag-alay, di ba? Kailangan niya maggawa ng sacrifice. Maraming pinapagawa ang Diyos sa kanila eh. So hindi garantiya yung 10 utos diyan. 20 seconds. Okay, next question. Mali ba yung sinabi dito ni Kristo na kung ikaw ay papasok sa buhay, sundin mo ang mga utos? Mali ba ito? Mali, tama? Tama, pero hindi ang utos na yan, hindi lang siya constrained sa 10 utos. Marami pa. Okay. That's why ang 10 utos hindi sapat siya, bro. Ang sinasabi mo sa langit ay wala na 10 utos. Dito sa Isaiah chapter 22. Isaiah chapter 66 verses 22-23. Na ang sinasabi dyan, mula sa isang buwan at bagong buwan, mula sa isang sabat hanggang patungo sa isang sabat, ay ang lahat ng tao ay paroroon sa harapan ng Panginoon ng mga hukbo. Question, yung sabat ba nasa 10 utos? Yes or no?
ang Sabat nasa 10 utos. Pero ang verse na kinukuha mo is from new moon to new moon. That is a new moon, hindi yan bagong buwan na bagong gawang buwan. New moon yan, kumbaga ano yan, lunar cycle yan. Okay. Sabi dito sa Isaiah chapter 20, sapagkat kung papaano ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain, ibig sabihin sa langit na, ay mananatili sa harapan ko, gayon mananatili ang inyong lahi at ang kanyang pangako. At mula sa bagong buwan hanggang sa isang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isang pang sabat, paroroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Ang setting nasaan? Nasa bagong langit at bagong lupa. Tama ba yung aking binasa o mali? Yung saang verse yan ulit, bro? Uulitin ko, Isaiah chapter 66 verses 22 to 23. Tama ba yung binasa ko na ang setting nasa bagong langit at bagong lupa? Hindi. Tama po. Hindi, bro. Ang dalawa, ang 22 to 23 ng Isaiah 66, hindi yan isa, kundi ano yan? He is comparing. He is like alluding and comparing the new heavens and the earth doon sa ginagawa nila sa new moon, sa lupa. Kasi Next question. New moon to new moon, yung lunar cycle. Objection muna ako. Objection. Sige, stop the clock. Ang objection ko, moderate, hindi ko tinatanong kung hindi. Ang tanong ko, tama ba o mali? Wala akong tanong na oo at hindi. Tama ba yung binasa ko na ang setting dito, bagong langit at bagong lupa? Tama ba yung binasa ko? Tama o mali? Yun ang tanong ko, hindi oo at hindi. Pakisagot niya ng Hindi. Yung sa tanong. Bro, pwede ba ako mag-object? Counter. Opo, counter. Kasi ang tinatanong niya, tama ba ang talata? Wala naman akong tutol sa talata eh. Ang tutol ako sa interpretation niya sa talata. Dahil akala niya ang settings ng talata is isang setting lang to. Hindi. It is a comparison as gaya ng, di ba? Gaya ng new heaven and earth that will endure. Yung kanilang Sabat na gagawin is will endure. It will work. Okay, sige. Moderators time tayo. Moderators decision. 1 minute and 45 seconds ang natitira. Batay sa pakikinig ng moderator, tama o mali yung kanyang categorical. Nasa rule number 1 yan. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At rule number 2 natin, kung walang sagot o hindi nasagot ng tama o mali, next question ka agad. Okay po ba mga kapatid? 1 minute and 45 seconds. Resume time. Question please. Okay, question. Dito sa Exodus chapter 31, verse 16, ang sabi diyan, yung Sabat ay pinakawalang hanggang tipan. Pagka sinabi mong walang hanggan, may katapusan ba? Meron o wala? Saan yan? Exodus, ano yan? Chapter 31. Pwedeng i-post ba? Exodus 31? 31? Verse 16. Wait. Kasi naghahanap ako eh. Paki-post muna yung time ha, hinahanap niya pa. Opo. Moderator. 1 minute and 13 seconds. Naka-post ang time. Okay. Ang sinasabi dito, okay, pwede na sumagot, bro? Yes po. Categorical po ha, Okay. categorical. Okay, sige. Ano nga yun? Pwede ulit. Sabi ko, kapag sinabing walang hanggang tipan, may katapusan ba? Meron o wala? Pag sinabing walang hanggan, siyempre walang katapusan.
Pero ang laman kasi ng Exodus chapter na sinasabi mo na talata is hindi naman talaga siya walang hanggan. Hindi sinasabi dyan, the Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for the generations to come as lasting covenant. May context siya as sa kanilang generation. Next question. To come. Okay, everlasting. Okay, sasagot tayo ni everlasting. Okay, next question. Okay. Dito ba sa langit? Okay. Dito ba sa langit, nung magkasala si Satanas, okay, nung siya ay Lucifer pa, nung magkasala si Satanas, okay, mayroon bang kautusan na pinagbatayan ng Diyos para sabihin na si Lucifer ay naging Satanas? Meron o wala? Noong nagkasala si Lucifer. Paano nagkasala si Lucifer? Sa langit ba mayroong bang kautusan? Kasi nagkasala si Lucifer. Ay, sayang. Okay, yeah. Time na, ma'am. Sa langit, Time na po. Ano mo muna, yung sagot lang, yung sagot. O sige. 20 seconds, sagot. okay, ito kasi bro, si Lucifer kasi bro, creation lang siya bro. Creation lang siya. So, this one is including doon sa sa loob ng ating ng creation. Hindi siya doon sa cloud, doon sa tinatawag na Okay, time. Heaven, na nandun ang God. Time na po. Okay. At muli tayong nagbabalik para sa presentation ng ating negative para sa paksang ang patutunayan ko ang 10 commandments ay abolish na dahil meron na ang ipinalit na spirit. At maganda po ang kanilang talakayan, mga kapatid. At basahin muna natin yung nasa comment. Sabi dito ni Bien Relampagos, go! Bro Denmar Santiago, Bowet Orened, sablay ang freelancer nito sa ginamit niya na abolish. Sabi naman ni Darusin Alan, bro, Juan Losada, mali yata ang comparison mo ng laman at spirit dahil ang hindi pag-aasawa ay doon lamang mangyayari pag nasa langit ka na. Pero meron ng tao sa langit katulad ni Moises, Elijah, Abraham, Enoch, Samuel na nakakaranas ng walang pag-aasawa bago dumating ang bagong tipan. Nasa pagbabago ng pangako ng Diyos sa Israel ang pagkakaiba. Ang unang tipan na kahit may spiritual na ay may nakabase sa lupang pangako na material, samantalang ang bagong tipan na may spiritual pa rin ay nakabase sa lumang pangako na nakatuon sa kalangitan na spiritual. Ito ang pagpapalit ng dalawang tipanan base sa kautusan. Sabi naman ni Grace Barrios, may instant na magkaiba ang covenant sa kautusan. Objection moderator, sabi ni ni Ate Grace, ni Ma'am Grace, ni Sis Grace. It's up na for cross, wag ka susunod sa request ni negative. Okay. Sige mga kapatid. Okay. Sige po, 10 minutes para sa negative presentation. Time start now. Okay. So dito mga kapatid, makikita natin, no? Ang sabi ka ni Brother Shivan, kaya daw spiritual, no? Yung kanyang spiritual sa langit pala. So gusto niya o nilalayo niya na sabihin sa atin na sa langit ay wala ng 10 utos. Dito po natin makikita mga kapatid na hindi po talaga aral ng ating kaibigan patungkol sa kombinante o tipan ng ating Panginoon. No? Ganito po ating mababasa sa Revelations chapter 11, verse 19. Ganito po ating mababasa. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. At nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. At nagkaroon ng kidlat, mga tinig, mga kulog at lindol at ng malakas
mabigat na yelong ulan. Dito natin mabasa na nasa langit ang setting nito. Nasa langit, ang sabi, natagpuan ang kaban ng tipan. Ano ba yung kaban ng tipan? Pag sinabi nating kaban, dito inilagay ni Moses ang 10 utos sa loob ng kaban. Okay? Ang tinatawag po nating ceremonial law ay inilagay sa gilid ng kaban. Ito din po ay tipan. No? Baka hindi kasi alam ni Brother Jivan, ganito mayroon tayong tinatawag na ceremonial at saka moral law. Ang moral law ay tipan din. Ang ceremonial ay tipan din. Paano naging tipan ng ceremonial? Halimbawa yung Day of Atonement, sa Levitico 16, yan ang tinupad na tipan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Day of Atonement. Pagbububo ng dugo ng kordero. Kaya nga may kanta Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ayan. So, tingnan natin, anong klaseng tipan? Yung nasa langit. Okay, anong klaseng tipan yung nasa langit? Okay, ang tipan po na binabanggit dito, ibababa lang po natin sa Revelation chapter 12, verse 17. Ganito po ating mababasa. Nagalit ang dragon sa babae at bumakar upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, itong Revelation 12:17, pansinin po ninyo. Ang salitang Griegong ginamit ay entole. Pagka sinabi natin entole, mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa buong mosaik law. Ito po ay tumutukoy sa 10 utos. Specifically. Para matiyak natin na ito nga ay 10 utos. Ano po ang ating mababasa sa Exodo? Exodo 36. Okay. Tingnan po natin Exodo 36. Ang talata po ay maya-maya. Balikan natin ito Ang sabi ko dito mga kapatid sa Exodo, maya balikan natin ito hanapin ko lang yung talata. Pero sabi dito sa Exodo mga kapatid, ito daw ay 10 utos. Nasa Exodo chapter 36, Ano mo lingkod yung talata, na 10 utos. Pero ang 10 utos talaga ay tipan ng ating Panginoon, At walang makatatanggi doon na yun ang tipan. Okay. So, puntaan natin itong Hebraeogis, mga kapatid. Sa Hebraeogis, mamaya babalikan ko yung Exodo. Ito yung Hebraeogis, mga kapatid. Okay. Ito po sa Hebraeogis 16. Ang sabi po mga kapatid, ang kautusan ng Diyos ay ilalagay sa puso at isipan ng tao. Okay? Kaya nga po, ang kautusan ay spiritual. Okay. Gis. Hebraeogis 16. Ang sabi ganito, basahin natin. Okay. Sabi dito, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga puso at isusulat kong ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. So, sinabi, ilalagay sa kanilang mga puso at isipan. Teka, tignan natin yung Exodo. Yung 10 utos, mga kapatid, na matatagpuan natin sa 10 utos, yung tipan, ay nasa talata po ng Exodo 34:28.
Okay. Nahanap na po ng inyong lingkod ang talata, no? 34:28. Ganito po sabi. Okay, nagmamadali tayo, baka abutan tayo ng time. 34:28. Ganito sabi. Okay. Sabi dito, at siya'y naroon sa Panginoon ng 40 araw at 40 gabi. Hindi siya kumain at uminom ng tubig. At isinulat niya sa 2 tapyas sa batong salita ng tipan ang 10 utos. Tandaan niyo mga kapatid, yung tipan na inilagay sa isip at puso ng tao ay ang 10 utos. No? Kaya naman po mga kapatid, hindi po maitatanggi, no? Na hanggang sa bagong langit at bagong lupa, no, na binabanggit din sa Pahayag 21 at Isaiah 66, na mayroong pa rin Sabat sa langit. Kasi ito ay walang hanggang tipan. Exodus 31 verse 16, everlasting. When you say everlasting, mga kapatid, ito ay walang hanggan. Okay? So pag ikaw nasa langit na, meron pa rin. Sapagkat, mga kapatid, ito si Satanas po, lumabag po sa 10 utos. Ano po nilabag ni Satanas sa 10 utos? Ang nilabag po ni Satanas sa 10 utos ay ang spiritual nitong yung spiritual nito ng 10 utos. Ano? Bakit? Sapagkat wala pa po yung physical na 10 utos, ang nilabag niya yung spiritual. Makikita natin, ang sabi sa kautusan, huwag kang magkakaroon ng Diyos liban sa akin, ibang Diyos liban sa akin. Ang ginawa niya, mga kapatid, ni Satanas, ay ginawa niya Diyos ang kanyang sarili. No, kaya sabi niya sa Isaiah 14:12, no, siya ay aakyat sa bundok ng Diyos at hihigitan niya ang ating Panginoon. No? Punta naman po natin yung Roma 7. Balikan po natin yung Roma 7. Kung sabi kaibigan, ang 10 utos daw ay utos sa paglabag. Iba po kasi pag sinabi natin kautosan sa kasalanan. Sabi ni Pablo sa 23. So, balit, nakilala ko ang ibang kautosan. Iba iba sa aking bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan at nasa bahagi ng aking katawan. So dito, nasa bahagi ng katawan ni Pablo yung kautusan ng kasalanan. Pero yung 10 utos na saan? Balikan natin yung 14. No? Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual. Ngunit ako'y makalaman na ipinagbihis sa ilalim ng kasalanan. Makikita mo, siya ay nasa ilalim ng kautusan ng kasalanan. So, balit, mayroong kautusan sa spiritual. So, pinalaya si Pablo mula sa ilalim ng kasalanan. Ano ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. Unang Juan 3:4. Kaya si Pablo sumusunod na sa kautusan sapagkat wala ng anak ng Diyos ang nagpapatuloy sa pagkakasala. Diba? Unang Juan 5:18. Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, kahit dun sa langit, susunod ka sa utos. Time. Ay, sayang. Okay. Ano yun? No side comment. No joke lang. Pinabasa ko lang si Bro Neymar. Okay, basahin muna natin yung mga nasa comment, ano. May mga nagko-comment dito Sabi dito ni kapatid na Boet Rened, ang orihinal ng kaban ay nandun sa langit. Ang ginawa ni Moises ay anino lang yon ng heavenly things. At sabi pa dito ni Darosen Alan, Bro Denmar, hindi ang 10 utos ang kaban ng tipan, kundi ito'y tapyas ng bato na tipan o ng tipan, mga kapatid. Ito yung ating mga nasa comment. At dumako na tayo para sa cross-examination.
huling cross-examination. Ulitin natin mga kapatid, pwede na magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Bro J-Ban, 7 Yeah. minutes, time is start now. Okay. Ang tanong ko, kasi ikaw ba naniniwala, brother Denmar, na si Satanas ay nandun sa luklukan ng Diyos? Nasa highest of heavens na kung saan nandoon ang Diyos? Aba, si Lucifer po, no? Nung siya yung Lucifer at naging Satanas, actually si Satanas na nakatapak sa langit eh. Noong panahon ni Job, diba nakipag-usap siya sa Diyos, no? Nakipag-argument siya sa Diyos patungkol kay Job. Ganon din sa Apokalipsis 12:7 hanggang 9. Doon saan, nung maging Satanas siya, nag-transform siya eh. Na-dragon. Next question. Okay. So, ano ba yung sa yung heaven na sinasabi sa Revelation 21, yun ba ay galing si Satanas? Kasi sa Revelation chapter 21 verse 3, I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people." God's dwelling place, nandun ba yun si Satanas para sa'yo? Sa Biblia sa Biblia po, wala pong ibang langit. Dito kasi sa lupa, may langit-langitan. At wala po ito sa Satanas, sure ako. Pero sa Biblia, pagka sinabi po natin langit, isa lang po yan. Hindi naman po nawawala yung langit eh. Okay, hindi po nawawala ang langit. Isa lang po ang langit talaga. Next question. Next question. Isa lang palang langit para sa'yo. Okay, sa 12 Corinthians chapter 2 at chapter 12 verse 2 to 4. Sinasabi dito, chapter 12 verse 2 to 4. Sorry. May sinatawag dito na pangatlong langit. Okay. So paano mo yung sabi mo isa lang ang langit? Okay. Isa lang. Hindi naman sinabing pangatlong langit eh. Ikatlong langit. Iba pangatlo at ikatlo. Ano? Pagka sinabi nyo, pag sinabi natin pangatlong langit, iba na po yun. Pag ikatlo, yun po ay ibang phase lang. Halimbawa, isang building. Third Next floor. question, please. Hindi po ibang building yun. So nandun si Satanas? Sa ano? Doon siya nag-rebuild eh. Ay, wala kang mababasa sa 1 Corinthians chapter 10 si Satanas. Pag may nabasa ka, gawin mo yan. Ikaw ang patunayan mo yan na si Satanas nasa ikatlong langit. Patunayan mo kasi ikaw ang nagsabi eh, di ba? Hindi, okay. Kasi sinasabi mo, yung claim mo kanina, kasi ginamit mo, nabasa mo lang na heaven, sabi mo, nandun na si Satanas nag-rebuild eh. No? Kasi may 10 utos na doon. So sinasabi dito sa Psalms 115 verse 16, the highest heavens belongs to the Lord, but the earth was given to mankind. So yung highest heaven, nandun din si Satanas? Doon ba siya nag-rebuild? Yes, nakakakit si Satanas doon. Sa panahon nga ni Job. Ang sabi niya, di ba? Hayaan mo ko na usigin ko si Job. Di ba? Sabi niya, huwag mo na papatayin si Job. Umakit niya siya sa langit eh. Di ba? At nakita pa nga ni Kristo, sabi niya, nakita ko si Satanas na lumilipad na parang kidnap. Next question. So sa Isaiah 14 verse 13, no? Sabi dito, you said in your heart, I will ascend to the heavens, I will rise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. Ito ba nagawa ni Satanas?
Ay, yes. Kaya nga siya umakit, tinag-acid nga eh. Papasahan mo ba? Sabi dito, ayan Hope. Kapitulo 1, versikulo 6. Ay dumating upang hirap sa kanyang sarili sa Panginoon. At dumating sa Satanas na kasama nila. Next question, please. Okay. Iyon bang lugar na yan, hindi yan belong sa creation? Hindi ito belong sa creation. Ito'y nasa langit. Itinapon talaga sa langit. Basahin natin. Sabi. May maingay mo direktor. Kaninong microphone? 12, 7. Ganito ang ating magbasa. Ang pagkaroon ng digmaan sa langit at sinubor na kanyang mga anghel. Next question, please. So, babasa dito sa Romans chapter 8 verse 22 sabi, we know that the whole creation has been groaning as in the pains. Project 3, pamukal kasi na yan. May yun. Stop the clock tayo. Stop the clock. Sige po, tuloy. So, okay, dito sa Romans chapter 8 verse 22, no? Sabi dito, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves have the first fruits of the Spirit grown inward as we wait eagerly to the adoption to sonship, to the redemption to our bodies. So, sinasabi dito, the whole creation, ang tanong ko sa iyo is groaning with pain. Ang sa Revelation chapter 21, wala nang pain doon. Right? Yung tinutukoy na heaven. Right? So, nandun, so, para sa iyo, si Satanas ba ay creation? O hindi? Si Satanas ay creation ni Lucifer. Hindi siya creation ng Diyos. Yan ang mali mo. So ayusin mo yung tanong mo kasi mali. Si Lucifer ang nag-create kay Satanas. Kaya nga sabi ko hindi creation si Satanas eh. Kasi si Lucifer ang nag-create sa kanya. Kaya nga ano sabi sa Isaiah 14:12, Ezekiel chapter 14:20. Ikaw ay Time na po. Okay, at naririnig ba bro yung ingay dito sa akin kasi umuulan eh. Umuulan. Yung hininga lang, nadidinig ko hininga. Okay, sige. Okay, dumako na tayo para sa conclusion mga kapatid. At bago tayo dumako, basahin muna natin yung mga nasa comment mga kapatid. Ito. Sabi dito ni kapatid na Grace Barrios, sabi niya ay isa lang pala ang langit kay Brodenmar Santiago, pipingutin ka ni Pablo. Sabi naman dito ni Bowet, lumayo na yata sa topic, napunta na kay Satanas. Okay, punta tayo sa ating 5 minutes conclusion mga kapatid. Mauuna dito ang ating negative Brodenmar para sa paksang patutunayan ko ang 10 commandment ay abolish na dahil meron ng ipinalit na spirit. Kapatid na Denmar, 5 minutes para sa conclusion. Time start now. Okay, muli magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po mga kaibigan po, makikita po natin. Hindi po pwede ma-abolish ang 10 utos. Bakit? Ganito po ang ating mababasa na pahayag ng ating Panginoong Kristo sa Mateo sa talata po ng 5, kapitulo 5, versikulo 17, ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, ganito, huwag ninyong isipin ako'y pumarito upang sirain ang kautusan. Kundi, naparito ko upang ito'y tuparin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ni isang tuldok o kudlit ay hindi mawawalan ng bisa sa kautusan,
hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So hanggang ang langit at lupa pala ay hindi pa lumilipas. No, kahit sabihin natin lumipas pa ang langit at lupa, ang kautusan ay hindi ma-abolish, mga kapatid. Sapagkat ang kautusan, yan po ay pundasyon ng pamahalaan ng Diyos, no, mga kapatid. No? So, at ang kautusan ay kabilang sa karakter ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. No? Pagka sinabi natin ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid, no? Bati po dito sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. No? Sapagkat ang Diyos nga po ay pag-ibig, siya po ay nagbigay sa atin ng utos. At ang kautusan po ay naghahatid sa atin sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. No? So hindi po ibinigay ang kautusan para po maging burden sa tao, kundi ibinigay ang kautusan para maging tagapagturo natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yan po ang layunin ng kautusan, mga kapatid. At makikita natin dito, nung ibinigay ng ibinigay ito sa tao, sabi dito sa Roma 7:12, kaya ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at banal, matuwid at mabuti. No, hindi po ito nakasasama, hindi po ito utos sa kalabagan. No? Pagkos pagka ikaw ay lumabag, hindi ka anak ng Diyos. Sapagkat yung pagkat 2 minutes. may anak ng Diyos, hindi nagkakasala. No? Kita po ninyo, no? Awit 89, versikulo 14, ganito sinasabi. Katwiran at kahatulan ay patibayan na uluklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapasagana, no? Nagpapasagana sa iyong mukha, sabi diyan. So dito, mga kapatid, no? Ang sabi diyan, yung kautusan niya ay patibayan ng luklukan ng ating Panginoon. Kung mawawala ang kautusan, ang pamahalaan ng Diyos ay mawawala rin. So mawawala din yung Diyos kasi nakadikit sa karakter ng Diyos ang kautusan, mga kapatid. Kaya po kami mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, no, kami po ay nakikita namin ang aming sarili na katuparan ng Revelations chapter 12 verse 17, kung saan ang sinasabi diyan na kami ay sumusunod sa utos ng Diyos at may patutuon ni Jesus, mga kapatid. No? Hindi po namin itinuturo na ang 10 utos ay wala na. Sapagkat, mga kapatid, ito ay labag sa panuntunan ng Biblia na ang kautusan ay siyang pundasyon, no? Siyang pundasyon ng pamahalaan ng ating Panginoon. Base po sa awit 89:14, mga kapatid. At nang sinalita ng Diyos, no, ang lahat ng itong kanyang 10 utos, no? Yung kanyang 10 utos, mga kaibigan, ay ito po ang pagkatid sa atin sa buhay na walang hanggan according sa Mateo 20. Time na po. Sorry. Okay, thank you. Sunod natin agad, Bro J-Ban, para sa paksang pinag-uusapan. Affirmative. Conclusion na po tayo, mga kapatid. Bro J-Ban, 5 minutes. Time start now. So, ang ating maging conclusion dito, no, na ang ginamit ni Toldenmar na pang giba sana sa argumento natin is yung mga salaysay na napatunayan natin na mga false interpretation nila ng mga talata ng Biblia, no, napagkamalan nila na ang mga event dito sa lupa ay misrepresented as things in heaven, kahit si Satanas
at ang dwelling place ng Diyos ay na-misrepresent nila yung kaban, dahil ang kaban na yun ay hindi naman talaga galing doon sa kung saan ang dwelling place ng God na pinapakita doon sa Book of Revelation na bumaba galing sa langit, no? Kasi yung makikita sa Romans chapter 8, no? Verse 19, that the creation waits eager expectation for the children of God to be revealed, and waiting, no, in pain. So lahat ng creation, ang tinutuwag dito sa Revelation chapter 8, all creation, hindi lang tao, no, kundi lahat ng creation, including angels, no? And in Hebrews chapter 1, in Hebrews chapter 1, Hebrews chapter 1, no, sinalaysay dito kung ang buong creation, no? Kasi hindi lang Book of Genesis ang nagsasalaysay ng creation. In the New Testament, mayroong mahabang salaysay ng creation, which is from the creation moment, from the beginning, no? Sa verse 3 dito na the Son, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom appointed heir of all things, and through whom he made the universe. No, the Son is the radiance of God's glory. Ano pa dito? Sinalaysay dito kung ano ang ginawa niya, for which the angels did ever say, no? Ginawa niya ang mga angel hanggang sa baba. Ginawa din niya, in the beginning, O Lord, you laid the foundations of the earth. So hindi ang akala nila na ang si Satanas ay pinabasa nila kasi na heaven, no? Ay sinasabi nitong heaven kasi sa taas natin heaven ang tawag natin eh. Ay, pero pag tingin natin sa taas, direkta yan doon sa pinaka-beginning. Right? So, ang pagtingin natin, tumitingin tayo doon, kung gumagamit gamit ng telescope, mapupoint mo yung point of beginning. Okay? So, dito, kasama ang realm kung saan ginawa ang mga anghel. No? So, ang kanyang presentation, hindi niya naunawaan na ang creation, kasama doon si Satanas at ang mga anghel, kasama sila sa tinatawag na universe from the creation, from the beginning. Mayroong part ng creation natin na non-physical, which is doon ang mga anghel. Okay? So, ngayon, ang hindi niya nawasak is yung sinasabi natin sa Ephesians chapter 2 verse 6 na kung saan when God raised up with Christ, seated us in the heavenly realms, no na nasa Book of Revelation chapter 21, masasabi dito na He will wipe every tear from their eyes, there will be no more death, o mourning, no pain. So hindi ito ang lugar kung saan nag-reveal si Satanas, this one is no pain, no? For the old order of things has passed away. Sabi niya pa dito, He who has seated on the throne said, I am making everything new. Right? So, brand new. Iba to siya. This kind of reality is not the kind of reality na very opposite doon sa lupa kung saan binigay ang 10 utos. Dito, no need 10 utos. Why? Because no pain, no death. Ano yung pa 10 utos doon? Sinong utusan mo doon? Wala na. Right? And right now, you were born again there. And that's how God abolished that 10 commandments on you. Napakasimple, hindi mahirap intindihin, no? Kay kung maintindihan mo na ang pagiging born again pala, hindi lang yun philosophical, hindi lang in your mind, kundi yun ay it applies to a reality na God has created something brand new, no? May ibang law doon. May ibang law doon na nag-govern. Okay, time na po mga kapatid. Sige, at yan po ang kanilang napagkasunduan. Patutunayan po ang 10 Commandments ay abolish na dahil meron ng ipinalit na spirit. At ang nag-debate po sa araw na ito, si kapatid na J-Van Lozada, isa po siyang freelancer. Siya po ang affirmative at ang negative po dito ay si Bro Benmar Santiago ng SDA, mga kapatid.
Sige, at dumako na tayo para doon sa ating pagpapasalamat. Bibigyan natin ng tig 1 minuto ang dalawang panig para sa kanilang pagpapasalamat sa mga kapatid, sa mga supporter, at syempre sa ating Panginoon, mga kapatid. Unahin na natin si Bro Denmar. Bro Denmar, 1 minuto. Time start na. Okay, maraming salamat unang-una sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon. Ngayon tayo ng katotohanan ngayong hapon na ito. Pinasasalamatan natin ang buong buo sa Advent Biblical International Ministry. At syempre, yung ating pobing moderator at live streamer, Brother Jeffrey Punayo. At syempre, mga nanonood sa atin dito sa room at sa ating live, maraming salamat po. At syempre, yung ating kaibigang Brother Jivan Losada, no? Napakabait at professional sa discussion, mga kapatid. So, yun mga kapatid, subaybayan niyo po ako sa aking ministry. Sa Facebook po ay ayon sa nasusulat na Gabay sa Pag-aaral Ministry. I-search nyo lamang po sa Facebook at pakipollow na rin. At sa aking YouTube, Denmar S. Santiago, mga kapatid, or research nyo lamang yung ayon sa nasusulat ministry. Lalabas na po yan, mga kapatid. Ano? So, yun lamang po na may kayo po iniiwanan ko sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon na may kayo bigyan niya ng pagpapalat biyaya, buhusan ng pag-ibig sa araw-araw. Mga kapatid, Viva Iglesia Adventista del Septimo Dia. God bless, mga kapatid. Sige po, kapatid ni Jayvan, 1 minuto. Okay, pinapasalamatan ko lahat, no, na nagtatigang una-una magtatigang makinig, no, makinig sa aming dalawa ni Bro Denmar. No, pinasalamatan ko rin ang ating moderator na magaling na moderator, no, na vlogger, na live streamer, no, at creator din ng ating grupo dito, no. Maraming salamat sa pag-allow na makadiskusyon ang ating mga kakapatid. Kay Bro Denmar din na napakaayos na kadibate, tsaka matalino. Talagang kailangan mo dito ay pagpreparahan mo ng hindi pwedeng walang preparation kasi mapapalaban ka talaga dito, no? Sa mga nandyan sa mga comment section, salamat, no? May natutunan tayo kahit paano sa aming discussion sa ngayon, ano? So sabay-sabay tayong matuto, right? At sa sunod sa uulitin. At higit sa lahat, sa ating mahal na tagapaglikha, no, na nagbigay sa atin ng mga karunungan at patuloy magbigay sa atin ng karunungan sa araw-araw. Amen. Okay po, at bago tayo tuluyang magtapos, yung mga panghabol na comment ay babasahin natin. Sabi dito, comment sa YouTube ni Emerald Latino, debate ng dalawang walang nalalaman sa Biblia. Proud members, Church of God, sabi niya. At ang sabi pa niya, debate ng puro alanganin, tigilan. Buti na lang, alam ko ang doktrina ng mga relihiyon na to na-expose na lahat. Sabi ng ating nasa kapit. At napakaganda, napakaayos ng naganap na debating ito. At syempre, binabati natin yung mga nasa comment, yung mga nasa room. At syempre, kay kapatid na Sispo, ang nag-iisang attorney ng kanyang kliyente. At siya din po ang founder ng Sispo Media. Sa pagkakaalam po ng lahat, ang Sispo Media po ay isang isang company na nagagather ng iba't ibang mga live stream
At ang isa sa kliyente, bukod sa kliyente niya, ay ang Debaters Convention. At kung sino po ang gustong magpa-live stream sa kanilang mga iba't ibang Facebook page, kontakin lamang po ninyo si kapatid na Sispo para sa Sispo Media. At ugaliin po nating mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-follow, mag-share, mag-comment sa ating Facebook page, at para marami pa pong mga tao ang makakita ng ating platform. Dito po sa platform na ito, ang kauna-unahang online debate platform, ang Debaters Convention, ay nagpapasalamat po sa inyo sa pagsuporta. Maraming salamat po. Ako po si Jeffrey Punayo, live streamer ng DevCon, moderator, isa sa admin, at ngayong hapon po at madaling araw sa panig po ni kapatid na J-Ban, ay nagpapasalamat po tayo na maraming salamat. Yun lang po, at God bless mga kapatid. Sa uulitin, abangan po ninyo yung mga debate na igagather pa po natin. Yun lang po, God bless po, maraming salamat. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubuhay.